sa dinami-rami sir ng ano, ng mga assistance, ng DA, ng LGU Naga para sa mga magsasaka po natin, ano ba sir yung ano, yung, pinaka-ina-avail na assistance ng mga magsasaka natin, mula sa DA or LGU Naga, para sa ilan po nating mga farmers? Ano kaya yung mga tinatangkilik o natatanggap po nila, mula ngayong taon na 2026, Sir Ernest? Yung pinaka most avail, pinaka na most pa. So ganun katindi yung demand for that program or project. Yung SARIG loan natin, Sustainable Agriculture for Rural Income Growth. Meron tayong loan program dyan ang pinapautang ay zero interest, walang interest. At yung pinapautang natin ay yung mga fertilizers at pesticides in kind, hindi siya cash. Bakit yun yung may pinakamataas na demand ngayong taon? Simula nung March, nagkaroon tayo ng fuel crisis. Yung advantage nung pautang natin ng mga agricultural inputs, yung presyo niya ay bago pa yung fuel crisis. Kasi yung purchasing price namin ay December pa. So, hindi pa tumaas. Kung ano man yung original buying price namin ng mga inputs, yun yung sisingilin, yun yung ini-impose naming presyo. Hindi siya kasabay ng fuel crisis. So, nakita ng ating mga farmers yung mababang presyo ng pautang at wala pang interest. Around 68 farmers yung nag-take advantage nung mababang presyo ng ating mga inputs simula March hanggang June 30 last month. So nakikita natin na sa mga panahon na meron tayong mga krisis sa petrolyo, farmers can take advantage of oil prices and isang magandang bagay niyan, gagawing ordinansa ng Committee Chair on Agriculture, si Councilor Frank Mendoza, na kahit bumili pa tayo ng mga bagong supply ng fertilizers, yung pre-Middle East crisis ang i-impose na presyo. So, yun ay masasabi nating sensitive o responsive. Isang halimbawa ng responsive na proyekto sa realidad na nagsisimahalan ang presyo ng ating mga inputs na nakakaapekto sa ani o yield ng ating mga taniman. Okay po, yun. Eto sir, mai-follow up ko lang na katanungan. Paano nyo naman sir sinisiguro na sa mga small farmers po at hindi sa mga malalaki o may connection lang napupunta yung halimbawa mga abono, mga seed, makinarya? Ano kaya yung process sir para wala talagang pili o hindi maging selective yung ano natin, pagbibigay ng mga benefits para sa kanila, sir? Very good question, Bombokier. Slowly, especially during this, under the leadership of Mayor Lenny, yung finish lines natin, yung agricultural sector ay under yan ng economic cluster. At yung Vision 1, which is thriving and inclusive economy, isa dyan yung pagpapataas ng income ng ating mga magsasaka. Anong connection yan doon sa tinanong mo kanina? Ang kailangang dapat nating tulungan ay yung mas nangangailangan. And on that part, ang ginagamit nating datos ay yung community-based monitoring system na ginawa ng DepDev, yung dating NEDA at ng PSA. So given those data, na-identify natin, may profile tayo ng ating mga magsasaka na mas nangangailangan. Ano ba yung basis ng CBMS o yung community-based monitoring system? Ang gamit nilang index or model ay yung tinatawag na multidimensional poverty index. So ang kahirapan ay hindi lang kakulangan ng pera o income o kita.
kundi maraming aspeto, maraming bagay. Halimbawa, kakulangan ng access sa tubig. Yung bahay na tinitirahan ay hindi konkreto, isang basehan yon. Isa pa yung walang kubeta o walang disenteng toilet. Those are factors, or those are things na tinitingnan natin and under the multidimensional poverty index. And idagdag na natin yung income kasi gumagawa tayo ng survey, gumawa tayo noong 2025, umaabot lang ng 9,000 pesos per month yung nakukuha ng ating farmers. And given those results, meron tayong registry system for basic sectors in agriculture at binavalidate din ng ating mga agricultural technologists. Yung programa is designed to at least cater to yung 70% na nakakakuha doon ay yung mga nangangailangan talagang magsasaka. And yung 30%, yun yung regular na kailangan pa rin ng pandagdag na puhunan sa kanilang cropping season or pagtatanim. Okay po, yun. Very well said, Sir Ernest, ano. Pero dito, Sir Ernest, malaman lang namin, sir, ano, ilan po ba yung budget ng City Agriculture para sa farmers ngayong taon? At nadagdagan ba yun, sir, dahil sa halimbawa, pabago-bago yung panahon, may tag-init, sunod-sunod na kalamidad, Sir Ernest? Kung tama yung pagkakaalala ko, the budget is around 20 plus million. Yung sarig natin, yung pinag-uusapan nating loan, around 3.6 million. As to being flexi, hindi flexi ang budget. Hindi siya dependent sa kalamidad o sa mga unforeseen events. Yung pinagkukunan natin yan is the calamity fund based on CDRRM Council headed by Sir Raynor Rodriguez. So ngayon, yung part na nagkaroon tayo ng El Nino or still under El Nino hanggang early next year yan, magpo-purchase si city government. Naglaan tayo ng budget for the purchase of around 20 units of solar pumps, lalong-lalo na doon sa mga farmlands na kinakapos ng tubig pero malapit sa irrigation system. Solar powered siya, so hindi na tayo gagamit ng langis or crudo or fuel. So, and also magpo-purchase din tayo ng abono for rehabilitation or recovery ng ating mga farmlands. And corn seeds kasi may naapektuhan tayong around 71 farmers na ng mais. So they can restart or replant corn sa upper barangays ng Naga. Okay. And dito, Sir Ernest, ano, malaman rin natin, ano ba, sir, yung pinaka-common na reklamo ng mga magsasaka kung meron man sa inyong tanggapan pagdating sa ayuda? Di ba? Mabagal yung release, kulang, o hindi yung kailangan nila talaga yung natanggap, mga ganun. Ano kaya, sir, Sir Ernest? Most of the time, kulang, which is true. Hindi naman natin dinideny na kulang talaga yung asistensya na natatanggap ng ating farmers. Kasi yung approach naman usually ng government, especially national, kahit sa LGU level, is as much as possible makarami tayo ng beneficiaries. And we maximize our resources. So, yun yung sukatan doon eh. Kesa wala. Lalo-lalo na doon sa mga deserving. Dagdag dyan, minsan may kabagalan daw yung usad ng ayuda. Minsan
pagkatapos ng bagyo, yung quick response fund inaabot ng 1 month. So, ganun pala yung quick, halos 1 month pala yung quick. So, pero uh, on that part, yung procurement kasi is a long story. Mga 45 days yung pinaka mabilis niya na proseso. We still follow the usual process or the standard process of doing things in the government na minsan nakakaapekto talaga sa pagpapaabot ng tulong sa ating mga farmers. Pero dito sa Naga, what's good is hindi naman required wala naman ito ang ibang munisipyo yung pautang. Yung Naga meron. So, matagal na, since 2010, meron ng pautang ang Naga ng mga agricultural inputs, and ayun ay nakakadagdag sa pangangailangan na inputs ng ating mga magsasaka dito. Okay. Proceed tayo, sir, dito sa mga modern amenities sa pagsasaka. Dito, sir, ano ba yung mga ginagamit na ngayon ng Naga farmers in terms of mga bagong teknolohiya sa pagsasaka? Halimbawa, gumagamit na ba sila, sir, ng mga drone, mechanical transplanter, mga ganon, soil tester, mga organic farming? At kung may training tayo, sir, libre ba yung training natin, sir, sa kanila? Sir Ernest? Tama yun, Bomboker. In terms of technology, improving tayo through the help or with the help of the Department of Agriculture. Andyan yung mga grants natin, yung mga transplanter at harvester. And pagdating naman sa yung mga basic natin, yung tractor services, andyan. And yung dryer natin for corn and rice mill, yung molino. So meron tayo dyan sa City Nursery, and those services, yung mga serbisyo na yon, are offered at very, very low rates or fees. So yung LGU Naga through the ABE Division, Agricultural Biosystems Engineering Division, nagpo-provide sila ng services na substantial yung yung rates na mababa. Walang ibang makakapag-provide ng rates na yon. So sa tingin ko, around 20 to 40% cheaper or lower yung fees ng ating local government unit. Yung drone na sinasabi kanina, naghihintay pa rin tayo kasi ang programa na yon ay through the Department of Agriculture. Isa sa mga concerns natin dito sa LGU, yung magiging pilot natin for drone, kasi kailangan license yung drone pilot. So mag-a-avail muna tayo niyan through the drone vouchers offered by DA. Yung mga farms naman natin, yung mga taniman natin, especially rice farms, naka-geotag na. Importante yon na input sa drone, at kailangan din sabay-sabay yung pag-avail ng drone voucher, kasi sayang naman kung dadayo sa isang barangay at isang ektarya lang yung tatakbuhan or paliliparan ng drone. So hindi maximized yung pagpunta ng ating mga drone pilots and technicians from DA. Didiscuss namin yon na ano yung synchronized yung pagtatanim, saan yung area na yon, and yung naka-geotag na, kasi yung proseso niyan, yung mas matagal ay yung pre-work, yung preparation, kasi kailangan marehistro muna sa program ng drone yung area ng taniman, and literal na nilalakad nila yon, yung buong farm, para makuha yung boundaries or yung dimension through the coordinates na ini-input doon. Yung dagdag pa nating technology, meron na tayong satellite-based insurance.
ito ay pina-finalize pa. Kausap ko yung head ng Naga branch ng Philippine Crop Insurance Corporation, si Mr. Justin Mendivil. Isa sa mga pina-finalize nila yung geotag or farm actual real-time farm status or situation. Kasi kung satellite yung gagamitin at nakuha naman yung coordinates, yung ginagawa kasi natin ngayon sa crop insurance usually, nilalagay natin yung mga boundaries ng farm, north, east, west, south. Dito, through DA, meron na tayo mga geotag farms. Hindi na kailangan maglagay ng mga boundaries. So generated na yon through the data of the DA. And upon, sa halimbawa, may dumaang bagyo, actual na makikita doon yung mga tinamaan talaga. So kasi satellite-based. So real time siya. So hindi na pwedeng sabihin na apektado rin ng bagyo yung taniman ko pero hindi naman pala. Medyo may loopholes kasi ngayon yung takbo ng insurance. So yun, hindi na makikita talaga kung dumaan yung bagyo, yung malakas na hangin or may drought through satellite systems. So in just a week, maka-claim agad ni farmer yung indemnity, no? Bayad pinsala. So mas accurate yung technology-driven insurance natin, real-time, mas efficient kasi in just a week makakatanggap na ng indemnity yung ating farmers na damage yung taniman ng mga kalamidad. And pwede na rin yan through GCash, no? Digital na tayo. Hindi na yung mga dati cheque. Ngayon meron pa rin cheque pa konti-konti. Slowly, gradually, mas convenient dahil digital na yung means to send the claim or the indemnity or bayad pinsala ng mga magsasaka. Okay. And ito sir, mga remaining question na lang. Ano po? May mga demo farm ba tayo sir sa Naga kung saan pwedeng matuto, actual, yung mga magsasaka ng bagong technology? Saan kaya yun sir? And pwede bang puntahan ito ng mga magsasaka anytime, sir? Pwede. In relation doon sa tanong mong training kanina, Bombokier, almost every month meron kaming libreng trainings. And ito ay ginaganap usually sa Balatas Urban Agri Demo Site. Kung alam niyo yung Balatas National High School, sa tapat nun, nung Balatas National High School o sa likod ng Balatas Elementary School, meron kaming around 1,000 square meters na area dyan. May training hall and then may demo kami on urban agriculture, hydroponics. Actual yung makikita yung mga technology or urban agriculture strategies. And dagdag dyan, yung mga trainings na binibigay namin ay libre and open to the public. So regardless kung hindi ka taga-Naga o taga-Naga ka man, pero interesado ka sa agri, pwede kayong mag-walk-in doon sa nakaschedule na training. Ngayon ata, ngayong parating na July 14, meron kaming training on biofertilizers, mga microinoculants. So 1 p.m. yun. And to be followed yan, may training kami on agricultural marketing. Ako yung magiging resource person sa July 21 yan, same venue. So pagdating naman sa demo sites natin, kasama na yung Balatas, meron pa tayong dalawa. Yung sa city nursery natin, yung nahati yun sa dalawa, yung Agricultural Biosystems Engineering Division, yung mga makinarya, yung processing natin, post-harvest facilities. Kung gusto niyo makita kung paano tumakbo yung mga makinarya, how they operate, pwedeng pumunta doon. Magpa-schedule lang ng visit. And then meron tayo doon sa kabila, yung crop section, may food processing facility tayo.
Meron tayong vermicomposting facility. May fish pond na seasonal. Minsan may tubig, minsan wala. Magminsan pwede po kayong pumunta sa aming meron ding herb area doon, culinary herbs, pero ini-improve pa namin. And then may vegetable production ng konti using natural farming. Yung rice production namin for demo din, meron kaming black rice ngayon na pinag-aaralan. So pwede nyo pong puntahan yung site. Okay, yun. Opo. Eto sir, last na lang na tanong natin. Ito sir, nakalulungkot man sir na isipin, pero maraming mga kabataan ngayon yung ayaw ng magsaka. Yung iba nga, mga professional, ayaw nang magbungkal ng lupa. Pero kayo sir, may program ba ang LGU and even ang DA and even kayo sir sa City Agriculture para hikayatin yung mga Gen Z na mag-agriculture? Ngayon, ilan na kaya sir yung nakasali dito sa Naga and gumagana ba talaga, Sir Ernest? Very timely question, Bomboker. Very relevant. Yung programa namin sa youth, kahit konti, tuloy-tuloy. Medyo seasonal kasi yung 4-H natin, yung 4-H club. Mainly focused on rural youth. Pero dahil busy rin sila sa academics, meron tayong mga ALS students, especially sa Barangay San Felipe, na umaattend ng mga libreng trainings natin, especially nung mga nakaraang months. Andun sila and may maintain silang community garden sa Barangay San Felipe. So it's one of the best practices or good examples na pwede pa rin may kayat ang kabataan na mag-engage sa agriculture. Especially ngayon na yung inflation natin around 7%. So magrereklamo tayo na nagsisimbahala ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa gulay. When in fact, pwede naman nating itanim yan sa ating mga bakuran or even sa mga containers. So isa pa, this month, inahabol natin na ma-launch natin yung Agri-Kaakian project. Hindi lang tayo mag-focus sa youth, pero doon na tayo sa children, especially 4 years old. Yun yung isa sa mga focus natin sa office. I-targetin natin yung mga bata pa kasi yung mga Gen Z medyo busy na yun sa academics. Slowly, i-integrate natin sa curriculum ang agriculture. Kaya meron kaming ginawang book o libro for kids. So ang tawag namin sa project, Agri-Kaakian Project, and meron kaming na-develop na learning material. It's a book. It's a agri-book for kids. Ang title nun is Ang Istorya nin Pagtanom asin Pagtalubo ni Ani. So, a story of planting and growth, the story of planting and growth of Ani. Bilingual yung book, English and Bicol. So, kasama na yung mother tongue. So, sa librong yon, we're hitting 2 birds with 1 stone. Ano yung una? Yung reading skill ng mga kabataan, pagbabasa. Kasi ngayon, ang issue ng grade 4 na hindi pa marunong. So, saan yan uugat? Siyempre sa early stages of early age, no? So, kung magsisimula tayo ng maaga, highly likely marunong na yan magbasa by the time na grade 4 na yung bata. And ngayon, itong pagtatanim, which is a life skill, we should start them young. Hindi yung maghihintay pa tayo na matatanda na, magre-retire na, saka pa lang mag-agree. Dapat kasama na yan sa curriculum ng mga kabataan. Kasi yun yung pinaka-practical kahit saan ka ilagay, marunong kang magtanim, marunong kang gumawa ng sariling pagkain. And it's a very practical life skill
na kailangan natin ngayon. And gagawin natin yan hopefully sa July 16 matuloy kami. Meron kaming hands-on demo after. Ang target namin yung mga seed Montessori or Educare learners dito sa Naga. And sasama din sa atin yung SK and through Councilor Jepson Felix and yung city youth officials natin. Sasama sila sa programa towards the end of the Nutrition Month. And I think it's a very strong collaboration na matatarget natin ang kabataan to engage in the agricultural sector.